Di ba nakakaalam ng 7 elements? Taas ang kamay. Huwag kayo masyay-shy. Taas ang kamay. Yung 7 elements, hindi pa alam. Okay? I'm sure, marami pa dito. Tandaan niyo, pag biboto ka ng Divine Mercy, alam mo itong 7 elemento. Number 1, yung imahe ng Divine Mercy. Sabi ni Lord, iguhin mo ako ayon sa nakikita mo. At kung saan ka makita pinagalang, proprotektahan ko yung lugar ng mga tao na nandiyan. Pangako na yan. I want this image venerated in your chapel and then throughout the world. Ano ibig sabihin ng venerate? Hindi pagsasambayan. Sinasamba natin si Lord sa Blessed Sacrament sa Misa. Amen? Kaya during the consecration, lumuluhod tayo. Kaya naniniwala tayo kung ba ang Diyos at nakipag-isa na naman sa atin sa hostya at alak at tubig na yan. Pero we venerate the image. Ibig sabihin venerate, pagbibigay galang, pagbibigay respeto sa simbolo ng imahe na nagsisimbolo ng awa ng Diyos. Kung saan ito makita pinagalang, protektahan mo yung lugar ng mga tao ng Diyos. Ang dami na pong miracles sa nangyari kung saan ang image ng Divine Mercy. Kasi sabi ni Father Miguelito, hindi po yan anting-anting, kailangan nalangin mo. Kung makita mo yung imahe, sabihin mo lang, Jesus, I trust in you. Pagdanan na yan, ako'y nagtitiwala sa iyong awa. O kaya yung dasal na tinuro niya kay Faustina sa 3 o'clock prayer, O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Yan ang muna pong elemento na pinigay ni Lord kay Faustina. Ang pangalawang elemento po ay ang trumpet of mercy o dalangin ng awa. Yan ang second element na tinuro ni Lord. At sabi ni Lord, gamitin ang mga buti ng Rosario, yung dinadasal ng trumpet of mercy. At kung sino magdadasal doon ito araw-araw, sa oras ng kanyang kamatayan, ipagtatanggol ko ng Rosario. Pray the chaplet every day. 7 minuto lang po, tapos mo na. Sabi ni Brad, chaplet na lang, ayaw ka ng Rosario, 20 minutes eh. Chaplet, 7 minutes na. Hindi mo kapalik ang Rosario ng chaplet. Remember, the rosary is very powerful. Lalo kung mag-intercession na po si Mama Mary, ako. Sino bang anak na hindi gumagana sa kanyang ina? And that is why, when Mary intercedes for us, it's a very powerful intercession. So sabi ni Lord, gamitin ang puti Rosario. Umpisa niya sa Ama namin, Apagin mo Maria, sumasampalataya ako. Sa mga puti ng Ama namin, ang igandasal natin yung Eternal Father, I offer you the body and blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Sa mga puti ng Panginoong Maria, Peace ng Panginoong Maria, igandasal natin yun for the sake of His sorrow of passion. Have mercy on us and on the whole world. All world yan. Hanggang natapos natin ito, 3 beses daw bilang pangwakas. Ulit-ulitin natin. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Banal na Diyos, banal na pustos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin sa buong mundo. Yan po dasal na rin. Tumatawag tayo sa Blessed Trinity. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Ang pangatlong pong elemento na tinuro ni Lord kay St. Faustina ay ang nobena sa kanyang awa. Na nag-umpisa ng Biyernes Santo. Pwede natin gawin ang nobena any time of the year. But sabi ni Lord, especially Good Friday, umpisahan ang isang bagong set ng Divine Mercy Gawin. Biyernes Santo na umpisa po ang nobena. Sana na umpisahan niyo. At sabi ni Lord, kung sino magdadasal ng nobena nito, ibibigay ko sa kanila ang lakas at grasya na kailangan nila sa hirap ng buhay. Sarap mo. Kaya ako kahit paano, sa hirap ng buhay nakakaramos. Bakit? Hindi ko pinitigil ang nobena. Araw-araw may perpetual nobena kami po sa chapel. Pagka Good Friday, umpisa kami ng bagong set. Unang araw, sabi ni Lord, ipagdasal mo ang mga kasalanan at ang buong mundo. Pangalawang araw, ipagdasal mo ang aking mga pari at padre. Pangatlong araw, ipagdasal mo ang mga tao tapat sa akin, devout and faithful. Pangapat na araw, ipagdasal mo kalaro ng mga pagano, hindi man nakakilala sa akin. Panglimang araw, ipagdasal mo ang mga kalaro humihiwalay sa aking simbahan. Pang-anim na araw, ipagdasal mo ang mga kaluluwa ng mga meek and humble and the souls of little children. Today yun, pang-anim na araw.
Yun ang dinasal natin sa tabela. Mga meek and humble and children. Bakit sinabi ni Lord na meek, humble, children? Dahil marami kayo natutunan sa pagkabata ng mga bata. Amen? Dumaan kayo sa pagkabata. Amen? O bakit po, nung nag-aaway kayo sa kalaro natin, maya-maya ko pati na naman. Amen? Ngayon matatanda na tayo nag-aaway lang, yung tsura lang, hindi lang nakilala. Pagkahirap na natin magpatawad. Because pride is there. When pride is there, divine mercy is not there. God so loved the world, He humbled Himself to become among us. Magpakumbaba rin tayo. Pagiging mo yung kakagalit mo. Pag uwi mo, sabihin mo sa taong kagalit mo, kung nasa bahay, sabihin mo, ganito, tingin kayo sa akin. Ngayon tumingin sa akin, sabihin nyo, mercy. Nakangiti, huwag yung galit, mercy. Hindi yung mercy, dapat natin, mercy. Ladies mo, galit ako sa tao ko, pero mercy. You have to show that. It's not easy. But if you love God, be merciful. Amen? Ang 7 araw, sabi ni Lord, ipagdasal mo. Ito lahat tayo makinig kayo. Ang sarap ng pangako dito. Every day kiniklaim ko ito. Magising ako sa umaga. Lord, kung araw ko na umarap sa iyo, huwag mo harapin yung justisya. Harapin mo ako ng iyong awa. I say that every morning. Pagbangon ko pa lang, Lord, if it's my time to meet you, meet me with your mercy, not with your justice. That's what the chapter na. Hindi mo alam eh, yung araw na yan, baka may mangyari, di ba? So it's always be ready. Ngayon, pag pitong araw, ano sabi ni Lord? Tingin mo na sa kanan, gising ka tabi mo, gising, para makinig siya, sayang eh. Kaliwa, gising ka rin. Ang 7 araw, sabi ni Lord, ipagdasal mo ang mga kaluluwa na bibigay gloria at galang sa aking awa. Pray for the souls who venerate and glorify my mercy. Paano mo ginagalang ang awa ng Diyos? Ipagmalaki mo, ikwento mo ang awa ng Diyos sa tao. That's venerating, that is being proud of God's mercy. Amen? Paano mo ngayon, how do you glorify God's mercy? Pagkasal mo makaluluwa na bigay galang at gloria sa aking awa. Pray for the souls who venerate and glorify my mercy. Paano natin ito-glorify? Paano binibigyan natin ang gloria ng awa ng Diyos? Alam niyo paano? Isa buhay mo ang divine mercy. Kaming awain kami. That's how you glorify God's mercy. At pag ginawa mo itong dalawang ito, venerate, glorify, ano sabi ni Lord? Pakinig kayo, ni isa sa inyo, hindi mapupunta sa inyo. Nasa tayo niyo. Ang pangalawa, sabi niya, yung mga kalaro na bibigay glory at galang sa aking awa, they will shine with a special brightness in the next life. Itinagdaw po tayo ang ibang liwanag sa kanilang buhay. Kapag nakita ka sa langit ng ibang pagkaglobo, wow, ang divine mercy yan sa mundo yan. God can give us special graces. He's God. Amen? He's not limited. Ang 8 araw, sabi ni Lord, ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga sa purgatorio. Huwag natin kalimutan ang hirap nila. Sabi ni Lord ni Faustina, in-explain niya, parang impyerno na rin yan, pero maganda doon sa Faustina, ang kasunod doon langit na. Kaya sa impyerno ka, hirap ka na, ganyan ka na talaga. At so sabi mo, kung kalimutan ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ang 9 na araw, ano sabi ni Lord? Ipagdasal mo ang mga kaluluwa maligam na, mga lumor. Di ba para yung uling, lalakas, mamatay, iba na lang pala tayo, o wala. At yung mga kapatahan na yun, ang nakakalitan ng kapatahan, Nay! Simba mo na ako, para sa pilihan mo. That's good work. You do not show their faith. Tandaan niyo po, ang nobela ito, ang mga dasal ng Divine Mercy, ay binigay ni Lord noong 1931 hanggang 1938, hindi to 1798 or 1898. It is our time. Panahon natin. We are living the time of mercy. Ang swerte natin.
We are living the time of mercy. Pwede tayo hindi ng awa. Sabi ni Lord, kaya ngayon ang panahon ng awa, now is the time for mercy. Yan po ang pang-apat na elemento. Sa unang imahe, chaplet, nobena. Okay? O yung pang-apat na elemento po ay ang pista ng awa. Kailan ang pista ng awa? Sunday after Easter. Di ba last Sunday Easter? Ang susunod na Sunday, sabi ni Lord Faustina, nais ko yan maging official sa simbahan ng Feast of Divine Mercy. Ginawa po yan official ni Pope John Paul II in the year 2000. Tingnan niyo yung misalit natin po Divine Mercy ni Sunday. Official na po sa simbahan. And ano sabi ni Lord St. Faustina? Faustina, sabihin ko sa kanila, sa araw ng pista ng aking awa, lahat ng pintuan ng aking awa ay nakabukas. Kahit sino man sila, kahit ano man sila, kahit kasing dami ng butil ng buhangin ito, ng buhangin sa mundong ito, ang kasalanan nila, kung nais nila magbago, tumakbo sila sa aking awa. Run to my mercy. Saan? Sabi ni Lord, kung sino mamumpisal at mamumunyon sa pista ng aking awa, lahat ng kasalanan nila mula sa pagkabuhay nila ay buburahin ko. Pati yung mga parusa na hihintay para sa kanila dahil sa nagawa nilang kasalanan ay buburahin ko rin. Sabi ni Father Nicalenco, it's like a new baptism. Di ba nung napindigan tayo, everything was cleansed. Jesus is offering that to us again on the Sunday after Easter every year. Pero kailangan po tayo ng sacrament of confession, reconciliation, and communion. Kaya pwede rin po mag-umpisa 1 week before. Pilitin mo lang huwag magkasala sa Feast of Mercy. Kasi sa Feast of Mercy, mamumunod ka. Nakompleto mo yung formula na gusto ni Lord. Then makuha mo yung promise, sabi ni Father Nicalenco. Kailangan mo mag-umpisa, okay, yun ang feast na April 7 itong taon. Taon-taon, iba yung mga petsa niya. Okay? Anim na elemento. Ano yun? So, image, chapel, kupina, feast. O, pang-limang elemento. Okay? Ay ang pagdadasal ng alas 3 na hapon. Yung 3 o'clock prayer.